Kung madalas sumakit ang sikmura mo, para sa'yo ang video na to. Narito ang ilang mga bagay na lalong magpapasakit niyan. Halika, pag-usapan na natin yan. Kapag ang isang tao ay madalas na nananakit ang sikmura, sign na yan na dapat magdahan-dahan ka kung ginagawa mo ang mga sumusunod. Una, kung masyado kang maraming kumain. Kapag masyadong maraming kinakain ang isang tao, pwedeng hindi nadadigest ng maayos ang pagkain at isa pa, pwedeng nagdi-distend ang inyong stomach na labis sa kapasidad nito, kaya naglalagay din yan ng pressure sa mga organs na nakapaligid. Ang ending, makakaramdam ng pressure sa gut, kaya minsan may kasama itong hirap sa paghinga, kaya dahan-dahan sa kinakain, hindi ka naman mauubusan ng pagkain. Marami pa dyan. Okay? Pangalawa, acid reflux. Connected ito sa unang rason. Pwedeng sa sobrang dami ng kinakain, nagdudulot na rin ng pagbalik ng acid content mula sa stomach, papunta sa esophagus, kaya nagkakaroon kayo ng heartburn. Mararamdaman nyo yan na mas parang lumalala yung pakiramdam ng heartburn kapag kumakain o pagkatapos ninyong kumain. Isama na rin dito yung mga pagkain pwedeng magpalala sa acid reflux niyo tulad ng soft drinks, kape, masyadong matatabang pagkain, pati na rin mga maasim at maanghang. Lahat ng yan pwedeng ikatlong dahilan kung bakit nananakit ang inyong mga sikmura. O teka. Baka magsabi na naman dyan ng ilan dyan na ano na lamang kakainin. Gusto nyo talaga ng spoon feeding? Marami pa po. Pwede po kayong mag-wheat bread. Pwede rin po kayong magdilaga. Pwede rin kayong maggulay. Prutas, pwede na lamang sa maasim. Pwede rin kayong kumain ng mga lutong ulam na hindi prito. Kaya naman po, huwag nyo nang sabihin sa aking wala na kayong makakain. Maraming pwede, huwag lang kayong tamad mag-isip. Okay, let's go back. Pang-apat na dahilan ng pananakit ng sikmura, pagbibisyo ng alak at sigarilyo. Yang mga yan, wala naman talagang maidudulot na mabuti sa mga buhay ninyo, kaya ano pang iniisip ninyo? Tigil-tigilan na ninyo yan, wala pong magagawang mabuti sa buhay nyo yan. Yung pag-inom ng sobrang alak, magdudulot yan ng gastritis o pamamaga sa tiyan, o pwede rin related sa liver disease at pancreatitis na kapwa nagdudulot ng pananakit ng sikmura. Ganon din yung sigarilyo. Related din yan sa iba't ibang klase ng mga sakit, kaya tigil-tigilan na ninyo. Gastos lang yan mga kapatid, ibili nyo na lamang po ng pagkain ninyo. Diba? Ang hirap ng buhay pero naninigarilyo pa rin kayo at may mga bisyo? Nako, think again. Panglima, sobrang pagkain ng matatabang pagkain at nagkakaroon na rin kayo ng gallbladder disease tulad ng pamamaga ng apdo at pati na rin ng gallstones. Pwede nga presenting symptoms ng gallstone at pamamaga ng apdo ay epigastric pain o pananakit ng sikmura. Hindi naman kinakailangan laging operahan na agad ang gallstone, pero kung humaharang ito sa daanan ng bile at nagdudulot ng pananakit ng tiyan, baka namamaga na yan, kinakailangan talagang tanggalin. At panghuli na, for this video, hindi man ito ginagawa pero pwede ring dahilan ng pananakit ng sikmura ang pagkakaroon ng sakit sa puso, lalo na kung sa background ng elderly people. Tinatawag po itong cardiac equivalent, kaya kapag kaganyan, maigi maimbestigahan kung mayroong problema sa puso. Kung makiklear naman kayo ng inyong mga doktor na walang sakit sa puso, pwede wala kayo dapat ipag-alala. Baka meron pang ibang dahilan ang pananakit ng inyong sikmura. At ayun, sana po may natutunan kayo for this video. Makikilike, makikifollow ng page natin at share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At paano? Hanggang dito na lamang muna. See you ulit next episode. Ingat!